sa pag-aaral ng salita ng Diyos at sabay-sabay tayong matuto, tumibay at mahamon. May pinisimulan po kaming serye sa church at dahil buwan ng Mayo, ano po, at ito po ay tumutukoy doon sa extra mile o sa mas malawak po na nakaisipan po ay yung going beyond ano po sa ating mga kasalukuyang ginagawa. Ang Diyos natin is an active God po, even doon sa panahon ng ang bansang Israel ay sinamahan ni Moses doon sa ilang. Nakita natin that whenever the clouds of glory ay umangat, lumalakad yung bayan ng Diyos, pagtoy nagigil, nagiging sila. So, He's an active God po, and we need to level up. Sabi niya ang kapatid na Pablo, yung mula sa kalulatian patungo sa isang kalulatian tayo binabago ng Panginoon. And it doesn't just speak dun sa ating buhay na pamumuhay, kundi sandali po. Gayon din po pati sa ating paglilingkod sa Panginoon. Patay na lang. Thank you po. Ay makikita po natin na dapat tayo ay nag-level up po. Kaya po sa gabing ito, yung pasimula ng serye na to, marami kaming mga naka-serye po. Ano po, yung isang buwan na pagtuturo, meron na po lahat yan. Ano po, naibigay ko na sa mga speakers and ibabahagi ko po yung pinaka-panimula patungkol dito. So, yung extra mile ano po. Ang teksto natin ay matatagpuan sa Mateo talatang 5, kapitulo 5, 38 hanggang 42. Ito po ay nagsasabi ng patungkol doon sa bahagi po ito ng Sermon on the Mount. Ano po. At makikita po natin na ang Panginoong Hesus ay nangungusap doon sa mga alagad niya po. At marami magagandang mga paksa dito sa kapitulo 5 ng Mateo. Ano po. At ito ay nagpapakita ng yung foremost po dito, yung Beatitudes. Ano po. Nasabi nga nung ibang mga ngaral, kaya Beatitudes ay beatitude. No? Yung dapat na maging attitude ng mga mananampalataya. At when we talk about attitude, it is our conviction, it is our life, na yun ang gusto ng Panginoon na maging ganun tayo. He talk also being the salt and the light ng mga mananampalataya. Kaya po, napakaganda. Ano po? So, ito pong ating pag-aaral ay tumutukoy dito sa Mateo 5 at mula po sa talatang 38 ay binabanggit po dito. Nais kong basahin po natin. Ano po? Sabi po sa verse 38, Matthew 5:38. Yan. Narinig nyo nung una pa na sinasabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin, ngunit sinasabi ko sa inyo, ano po? Wag ninyong, ano po, do not resist an evil person. At kung sino man ang sa inyo ay sumampal sa inyong kanang pisngi, ay ibaling nyo ang inyong kaliwa o yung kabilang pisngi. Ano po? At kung sino man sa inyo ay nagnanais na kunin ng inyong, yung inyong pong sa English version is yung shirt, ano po, pati yung coat ay ibigay ninyo, ang sabi ng Panginoon. If anyone, ano po, ay nagsasabi sa inyo na kayo ay lumakad sa kanya, nakasama niya ng 1 milya, samahan niyo po siya ng 2 milya. And then, wag niyong pahindian niya ang mga nanghihiram sa inyo. Ano po? And to the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to borrow from you. Yan.
alam ko po tayo dapat nag-a-apply ng nakikinig at nababasa natin. Pero yung huling bahagi, wag muna ngayon na. Wala mo nang kutangan dito. Joke lang po, joke lang. Ano, susundin natin yan. Pero wag nga naman muna, babe. Mamimigay na nga ama-amaya si Sister Beverly, mauutangan pa, wag naman. Ano. Misan, sabi ng Bible, kahit wag magbibigay ng dahil sa pangangailangan. Kahit mukha kaming mayayamang mga pastor, mukhang mayayaman ng mga OFW, dapat binibigyan pa rin po sila. Na po, ang sarap po nun. Yan. So, tingnan natin na ang Panginoong Hesus ay naparito sa mundo na ang norm o yung kalakaran o yung standard is about the law. O ang standard ng pamuhay ay yung batas. We know, ang original na batas, yung 10 utos ay binigay ng Panginoon kay Moses doon sa bundok. And 2 beses pa itong binigay. And yet yung mga tao, ginawa po ito ng libo-libo na daan-daan ng mga kautusan na po, napakarami po. And dahil sa pagsunod dito sa batas, to the letter almost, lalo itong particular, yung bansa ng Diyos na Israel, talagang sinusunod nila ito. Kaya lang, bakit nung dumating ang Panginoong Hesus, nakagalit sila sa pangangaral ng Panginoon? Kasi po, lumalabas that they are obedient to the law and yet they miss the essence of the law. They miss the essence of the law. Ano ba yung essence ng law? To give us an example nung essence ng law, ganito po. Central to this law ay yung, isa dito ay yung Sabat, yung pamamahinga. Pero sabi ng Panginoon, naalala nyo, sabi ng Panginoon sa mga Pariseo, mga eskriba, mga nangangaral ng unang panahon, na napaka-legalistic. Talagang batas, ang dami nilang ginawang batas. Kahit do sa katatapos ko lang basahin yung Book of Numbers, talagang nakakalunod. Lahat ng batas, pagka yung meron kang kasalanan na hindi ka sigurado, yung guilt, pagka merong kahit doon sa mga buwan ng dalaw ng babae, patungkol sa cleansing, merong mga ganyan po, kasusunod nila doon. Subi maganda yun Yung sumusunod sa batas, maganda po yan. Kung sumusunod lang sa batas sa mga politiko natin, hindi sana naghihirap ang bansang Pilipinas. At hindi nasasayang yung mga pinaghihirapan ng mga nire-remit ng mga kapatid natin na nandiyan sa ibang bansa. Pero wala ganun talaga. Bakit po? Kasi they miss the essence of the law. And the essence of the law is ganito. Sabi ko nga po, sabi ng Panginoon, when He was confronted by the legalist, mga legalista, sabi ng Panginoon, hindi niyo ba alam na ang Sabat ay ginawa o nilikha para sa tao, hindi ang tao para sa Sabat. So, from that principle, makikita po natin, ang batas pala is to serve and to make the lives of the people magkaroon ng well-being at whole, sa kabuuan ng pamumuhay natin. Hindi yung para mahirapan. Kaya sabi ng Panginoon, nire-review niya itong mga Pariseo na to. Sabi po ay, makikita po natin na ang sinasabi ng Panginoon, kayo, pinahihirapan yung mga tao sa batas. Pero kayo, hindi man lang makalift ng inyong finger para tumulong sa mga tao. So, yun po naging burden. Naging burden po yung pagsunod sa batas. And kaya po, nagagalit sila sa Panginoon. Kasi imagine, gustong-gusto nilang isipin na sila ay banal. Gustong-gusto nilang isipin na sila ay sumusunod talaga sa Panginoon. And yet, biglang sasabihin sa kanila ng Diyos, ng Panginoong Hesus, kayo'y sa inyong amang dyablo.
Ano po? Kaya ganun po ang senaryo nang dumating ang Panginoong Hesus dito sa lupa. At ang sabi ng Panginoon sa Mateo 5:20, dito rin sa talatang ito, ano po, ang sabi ng Panginoon sa Mateo 5:20, kung ang inyong pangangatwiran ay hindi hihigit sa mga pangangatwiran ng mga Pariseo, referring do sa mga tao na ito na talagang nagbabanal-banalan o nag-iisip na sila'y banal, ano po, ang sabi ng Panginoon ay, for I tell you that unless your righteousness, yung katuwiran o pangangatwiran o sa ibang version, direktang yung righteousness, ano po, sabi po, for I tell you that unless your righteousness surpasses that of Pharisees and the teachers of the law, mga iskriba, you will certainly not under the kingdom of heaven. Kung hindi daw po lalampas, or if we will not go beyond, kaya nga, ito po yung konteksto nung sinasabi ng Panginoon na extra mile. No po? We love to serve the Lord. And we need to do the extra mile. We need to go beyond sa mga ginagawa pa natin. Wow, Pastor, hindi na nga kami magkamayaw sa mga gawain. Ano pa ba ang gusto natin? Well, tingnan po natin, ano po? Sana hindi dumating doon sa kaisipan na katulad ng mga Pariseo at Skriba na they are so busy with the rituals, and yet, sabi ng Panginoon, kayo tulad ng mga libingan, sa panlabas ay ang lilinis ninyo, pero ang loob ninyo ay bulok. Ano po? Yan ang sabi ng Panginoon. Ano po? Kaya makita po natin, napakalinaw na dapat we go beyond the normal. We go beyond the average. Ano? Kaya may isa sa mga serye po namin na topics dito is yung defeating the law of average. Ayaw natin ng average lang na paglilingkod. Sabi ng Panginoon, kung hindi kayo hihigit dito sa mga Pariseo at mga tagapagturo ng batas, hindi kayo magiging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Uy, grabe. Ano po? So, kaya po, kailangan na tayo ay higit sa mga katuwiran ng mga taong ito. So, ano po ang dapat nating gawin? Tingnan po natin, ano po? So, ang sabi po, nung batas ay an eye for an eye, tooth for a tooth. Ano po? An eye for an eye and tooth for a tooth. Yun lang yun eh. Kumbaga, kung sasabihin natin sa isang salita, dapat fair. Fair. Ang batas ay fair. Pero alam niyo po ba, yan din ang sinisigaw ng ibang mga tao na dapat maging fair. But I asked the congregation last Sunday, sabi ko, fair ba ang Diyos? Kayo po, fair ba ang Diyos? Alam niyo po, kung fair ang Diyos, hindi tayo makakapunta sa langit. Unfair ang God. Oh, don't get me wrong, ha? Don't get me wrong into bagong doktrina. Ano po? Sadya naman eh, kung fair ang Diyos at ang standard na itinuturo sa atin, at sasabihin ni Jesus, an eye for an eye, tooth for a tooth. Ano ba ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Saan kamatayan? Sa impyerno. O, kung fair ang Diyos, an eye for an eye, tooth for a tooth, dahil sa kasalanan ko, impyerno ako. Hindi lang naman isang kasalanan ko. Hindi lang isang kasalanan natin. Kaya pasalamat tayo, unfair ang God. Kaya po, pag tayo may mga nararanasang problema, huwag tayong magdrama masyado. Dapat daw yung pangangatwiran natin higit sa mga Pariseo at Eskriba. Yung sasabihin, Lord, bakit na naman ako? Napaka-unfair ng buhay. Aba, totoo. Dahil kung fair ako, fair ang Diyos, wala tayo sa langit. What do we deserve is, ito, paborito ko to, we deserve nothing but hell. O, di ba? Kaya sabi ko, gusto nyong yumaman, gusto nyong gumandang buhay na walang alisan sa tayo, hindi to scam. No? But feeling ko mayaman ako. Totoo yun. But feeling ko pinagpala talaga ako lagi. Totoo yun. Hindi lang feelings. Ano? Bakit po? Kasi ang pananaw ko, anything better than hell is a blessing. Yan yung iba, malimit ng marinig to sa akin. Siguro,
O anong gusto nyo? Kaping matabang o impyerno? Kaping matabang na lang kaysa impyerno. Di ba? O ano gusto nyo? Asawang bungangera? O impyerno? O maliit na sweldo o impyerno? O di ba? Biglang nabuksan ang isipan natin. Wow! Kaya pala, in everything give thanks. So, hindi po pwede. Nang dumating si Jesus, binabali niya yon. Hindi, what I mean is, baka merong medyo doctrinal sa atin na, sabi ng Panginoon, di ba, hindi niya sisirain ng batas. Yes, but He fulfilled. And after fulfilling the law, may mas mataas na standard ang binibigay sa atin ng Panginoon. Fulfilled na yung an eye for an eye, binayaran na ng Panginoon. Ano po, yung hinihingi sa atin, yung ating ng mga namali natin ginawa. So hindi lang po. We are not supposed to stop at being fair. No? Okay, ito lang tinanggap ko sa Panginoon. O ito lang ibibigay ko sa kanya. Ito lang tinanggap sa asawa ko, ito lang ibibigay sa kanya. No, we are not supposed to stop at being fair. We must go beyond. Extra mile. Isang chick pa, hindi lang isa. Ibigay mo pa yung isa. Now, linawin po natin to. At dadako nga tayo doon sa verse 39. Sabi ng Panginoon, so ano po, hindi lang basta daw an eye for an eye, tooth for a tooth, hindi lang basta gano'n, we go beyond. So kaya ang sinunod niya, sabi sa verse 39, but I say to you, do not resist the one who is evil, but if anyone slaps you on the right cheek, wow, evil person to ha, sinampal ka, turn to him the other also. Ano bang ibig sabihin nito? Well, hindi naman nagtuturo ang Panginoon na hindi na natin i-depensa ang sarili natin. O kaya ay papayagan na lang tayo sakta ng iba. Hindi po. You see, hindi naman po ito physically na talagang yung sasampalin tayo. Sa panahon ng mga Israelita noon at hanggang ngayon, kapag ikaw ay sinampal, ito po ang ginagamit nila, yung back ng hand. Ano po? Ganun lang yon. Tumama o hindi, it is a gesture ng pangmamaliit. It is a gesture ng ikaw ay mahina. Kahit tapit lang yan. Ano po? Okay pa nga yung ganan, nasaktan ka physically, pag umimpis na kung namagaman o ano, okay lang yon, wala na. But when you are slapped with the back of the hand, ano po, it is demeaning. Ito ay nakakahiya. Ikaw ay pagka ginanong ka ng kapwa mo during the time of Jesus na itinuturo niya ito, ibig sabihin, wala kang kwentang tao. It is a form of humiliation and it is socially damaging. Lalo pa yung maraming nakakita. No? Kaya, ibig ko sabihin, the reason why we fail to go beyond is masyadong concerned tayo minsan sa ating image. Ang ooy naman ng mga magpipray ng mga yan. Ang ooy ng mga born again na yan, ng mga Christian na yan. Ano po? Pagka talaga titingnan natin yung image natin, hindi tayo makapaglingkod ng higit pa sa paglilingkod na meron tayo. Di po ba? Sometimes, or oftentimes, we are so protective of our image. Meron kaming kapatid noon. Ang aga niya sa church tuwing Sunday, merong supot ng tinapay, lagi dala-dala. So, isang araw, isang Sunday, kasi malimit sabi ng pastor namin, bata pa kasi ako na, hindi pa ako yung pastor. Sabi ng pastor namin, kapatid, napapansin ko, ang aga mo rito sa church. Ang gawain po ay mga 8:30 pa, mga alas 7 na ando na. Natatapos tayo mga 12. Minsan nag-extend pa, mahahaba ang service po namin noon Ano po? Kasi laging as the Spirit leads. Ano po, ganun. So, matigas na yan tinapay mo.
Alam niyo po, sabi nung kapatiran, Pastor, aminin ko na po sa inyo, ang laman po nitong supot ay hindi tinapay, hindi pandesal. Bible po. Bible pala. Nahihiya daw kasi siya pag alis sa kanila na may dalang Bible at uuwi na may dalang Bible. Kaya inilalagay niya sa supot ng pandesal. Alam niyo po, it is testimony o hindi man patotoo, ay patunay na kumisan, ano po, when we protect our image, napipigilan tayo nito na maglingkod ng higit sa kung meron tayo. Pero sabi ng Panginoon, sinampal ka ng isa, iharap mo pa yung kabila. Ibig sabihin, wow, go beyond. Hindi na an eye for an eye, hindi na tooth for a tooth, but go beyond what is being asked from you. No? Nako, dito pa lang sa atin, grupo, kahit sa ibang mga grupo natin, may mga kakilala, may mga common tayo dito. Yan, Pastora Ami, na ito, si Sister Annalie, ano po, yung mga ganyan. Tayo, yan. Di ba, may mga testimonies tayo na ginagawa natin yung tama, ayon sa kalooban ng Panginoon, tayo pa ang inaalimura. Tayo pa ang sinisiraan. Di po ba? Now, kung concerned tayo sa image natin as a person, titigil na lang tayo. Pag tumigil tayo, magle-level up ba tayo sa paglilingkod? No, hindi po. Kaya sabi ng Panginoon, pag sinabi niyang, iharap mo pa yung isa mong pisngi, ibig sabihin nun, okay lang. Ano po? Okay lang. Lesson natin sa TMA, hinigit ang balbas ng Panginoon. Ano nangyari? Na-deform ang mukha niya. Wala siyang mukhang ihaharap. Pero dahil pinayagan ng Panginoon na mukha natin ay ma-deform, ano ibig sabihin? May mukha na tayong ihaharap kahit kanino. Amen? Kahit po magkakamukha tayo, kami lang ni Sister Beverly hindi magkamukha, pero kayo magkakamukha, puro puti, oh. Puti, bilog na puti at meron. May mukha tayong iharap. At yun ang mukha ng ating Panginoong Jesus. So, ano ngayon? Kung ako ay siraan, kung ako ay tingnan na pagsalita ng mga bagay, atakihin ng mga gossips or slanders, sabi ng Panginoon, rather than attacking in return, let's be gracious to these people. Amen? Anyway, hindi naman tayo ang minamalit nila. Sabi ng Panginoon, it is I. It is I. Amen? So, ganyan din po. Ano po? Yung turning of cheek, yun ang ibig kong sabihin nun. And then sabi po, do sa verse 40, and if anyone would sue you, kung may magsasakdal sa'yo, and take your tunic, yung damit, ano po? Let him have your cloak o yung balabal as well. Yan. So, customary, sa buhay ng mga Israelita noon, merong damit at merong cloak. Yung coat, ano po? Alam niyo po ba, sa batas, sa batas ng mga Israelita, hinahayaan na yung isang tao, kapag makikipag-settlement, ano ba, may nagawa akong mali, I want to settle it, pwede kong ibigay yung aking damit. Pero sa batas, hindi ko po pwedeng ibayad yung aking cloak. Ano po? Lalo sa panahon ng taglamig. Ano po? Hindi po pwede yun na pati yung cloak ko kukunin. Or kung ako'y maniningil kay Pastora Ami, o pwede niyang ibigay yung panloob na damit, pero hindi ko po pwedeng kuhanin. Hindi ko sabing, ay Pastora Ami, kulang pa to sa utang mo. Pati ang balabal mo akin, bawal po sa batas yun. Bawal po sa batas. And yet, again, ano ang call sa atin? Beyond the normal, beyond the norm, beyond sa kung ano lang ang po pwede. Kaya hindi po pwede na. Ano po? Dapat po, ready tayo na anything, alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Ano po? Kasi yung mundong ito, wow, dahil sasabihin na, dugot pawis kong
ginastos ko dito, dugot pawis ko, pinuhunan ko dito, hindi mo po pwedeng kunin ang kotse ko, hindi mo po pwedeng kunin ang anumang bagay dahil pinaghirapan ko to. Di ba? When we hold on tightly sa mga bagay sa mundong ito, remember, hindi tayo makaka-advance, hindi tayo makapag-level up ng paglilingkod. Di ba? Kaya po, sabi ng Panginoon, aanhin natin ang kayamanan ng mundo kung mapapahamak naman ang ating kaluluwa. And sa context natin, aanhin natin ang mga bagay ng mundo kung hindi naman tayo magiging dahilan to upang hindi tayo makapaglingkod ng maayos. Di ba? Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Nung binigyan ng trabaho, Lord, bigyan mo ako ng trabaho, maglilingkod ako sa iyo ng maayos na maayos. Nung magkaroon ng trabaho, hindi na nakalimutan na. Binigyan ng bahay, binigyan ng Panginoon, nakalimutan na. Diba? So, purihin po ang Panginoon. Are we willing to give? How much willingness meron ang bawat sa atin para hayaan natin na kunin man sa atin ang lahat? Okay lang yon as long as we live beyond the normal. The norm. We live beyond sa kung ano lang yung dapat. Ano po? Dapat po, sabi again ng Panginoon, hindi tayo paghaharian ng Diyos. Hindi tayo magiging karapat-dapat sa harian ng Diyos kung hindi hihigit ang pangangatwiran o yung pamumuhay nitong mga dito sa mga Pariseo at mga Eskriba. Po? So, first yung ating image. Ito po, mas concerned tayo sa image ng God. Mas pag eye po ng eye, kung fair lang, hindi yun ang image ni Christ. Ang image ni Christ, better than that. And then yung mga possession natin, we hold them dearly kasi pinaghirapan natin. But we are always willing to give them up pag kinailangan ng ating Panginoon. And sometimes, yung mga tao, naalala niyo yung quote na sinabi doon, hindi pa kayo nagtaka? Sabi ng Panginoon, pag sabihin mo doon sa may-ari, gagamitin ng kanyang master. Wala namang naging angal eh. Di ba? Yung asno na sinakyan ng Panginoon. Kung tayo ba yun? Naku, Lord, wag po yun. Naalala niyo yung Kristiyano na, Lord, ibibigay ko sa inyo makapaglingkod lang ako. Sabi ng Panginoon, ibahay mo, bibigay mo sa akin? Opo, ibibigay ko sa iyo. Pati sasakyan mo, ibibigay mo sa akin? Opo, ibibigay ko sa inyo. Nakita ng Panginoon, merong doon sa silong ng bahay ng kapatiran, may 4 na biik. Sabi ng Panginoon, pati yung 4 na biik, ibibigay mo? Lord, wag yun. Meron ako niyan eh. Yan. Sometimes we offer something that we don't have, pero pag meron na tayo, hindi natin maibigay sa Panginoon. Our possessions. Our clothes. Ano po? Dapat po, anytime na kailanganin ng Panginoon, if we want to serve God nang higit pa sa hinihingi lang ng mundo, ng pagkakataon, po, we need to let go of our possessions. Okay? Our image, our possession. So, ganyan din po sa verse 41. Ito na. Sabi sa verse 41, if anyone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Yan. Tandaan po natin, ito ay merong konteksto ng mga sa militar. Ano po? Yung Israel, during that time, is under Roman Empire. And again, sa batas, kung ako ay militar, opisyales, o basta I belong to the military ng Roman Empire, ano po? Ang isang Hudyo, po pwede kong pagbuhatin ng mga daladala ko.
Sasabihin ko, kapatid na James Simeon, militar ako napapagod na ako, dalhin mo to. Sa batas, dapat hindi ka makakatanggi. Kung Israelita ka, hindi ka pwedeng tumanggi. Sasamahan mo o bubuhatin mo yung daladala ko ng 1 mile. And then, okay na yun. Okay na yun. Pero hindi doon natatapos ang nais ng Diyos na paglilingkod, na pagmamahal, na pagbibigay ng buhay natin. Ang sabi ng Panginoon, go with an extra mile. Pagka kasi mahilig tayo kota na ako, nakapag-pray na ako ng 1 oras, itong buong buwan na to, 1 oras na, binibilang pala, bawat araw may 2 minuto, di 1 oras nga, ano po. So, okay na yon. Yan. Pagka ganito sa church, pag may bagong ministry, iiwanan yung ministry, ipapalit lang yung isang ministry na gusto niya. Well, hindi po ganun. We cannot go beyond what is being asked from us kung palit-palit lang na gano'n. Na po, dapat we level up sa ating paglilingkod. Po, take that extra mile. Walk that extra mile. At makikita po natin na grabe, ang Panginoong Hesus, hindi lang extra mile ang ibinigay niya sa atin. He left the heavens. At yung nilakad niya dyan sa Israel sa Via Dolorosa o the way of suffering na yan, naku, grabe po yung dinaanan niya dyan hanggang doon sa Golgotha. Literally, Christ, hindi lang extra mile ang binigay niya. Ano po? Hindi higit pa sa dapat na ipagkaloob niya upang tayo ay matubos lamang po. So, yung ating paglilingkod, ano po, how much time, how much of our life, how much of our effort and our heart, our strength ay dapat nating ibigay pa sa Panginoon. Dapat po, hindi lang doon, ayon sa batas na 1 milya lang, kundi we must be willing to take an extra mile. Kaya purihin po ang Panginoon, mga kapatid, na ito po yung dapat na sana maging goal po ng bawat sa atin that kung mag-birthday kayo o magbagong taon, ano po, make it a habit or make it an oath or pledge to God that, Lord, I will be willing to give an extra mile of my service. I'll be willing to give up my possession every time na kailangan mo to para sa iyong kaluwalhatian. And I will not be curious or overly curious of my public image. Ang mahalaga, ikaw ang nakikita sa buhay ko. So, our image, our possession, our service, po, lahat ng mga bagay nito, sabi ng Panginoon, dapat higit. Ang mga Pariseo, hanggang 1 milya lang. Pero mga Kristiyanong totoo, willing to give an extra mile. Ang mga Pariseo, kukunin nila, ibibigay lang yung panloob na damit. Pero mga Kristiyano, kahit balabal, ibibigay, handang ibigay. Ang mga Pariseo, hanggang doon lamang sa isang pisngi because they have that image na pinoproteksyonan. Pero tayo po, mamagaman yung kabilang pisngi, dapat pwede rin mamaga, willing na mamaga yung kabilang. Or hindi naman literally yung gaya ng pinag-aralan natin, kundi willing tayo na ang image ni Christ ang makita po sa atin. Amen? And then, makita po natin sa verse 42, sabi ng Panginoon, give to the one who begs from you and do not refuse the one who would borrow from you. Yan. Okay? So,
marami naman pong paraan. Kung wala talaga tayong pera, when we say wala akong pera para dyan. Kasi mayroong mga ganun, may pera ka naman. Pambili ng gatas ng anak, pang-tuition ng anak ko yan eh. Kaya sinasabi natin walang pera. May pinaglalaanan tayo. Wala tayong pera para doon sa nangihingi sa atin. Pero we should be discerning, mga kapatid. We should be discerning. Ano po? Sabi nga din naman ng Hebrew writer, yung iba sa hindi pagkaalam ay nakapag-entertain na ng mga anghel. Ano po? Kaya we should be discerning talaga when it comes to giving. Even in giving, we must have the wisdom from God. Ano po? So, kinalose ng Panginoon ang pangangaral nito, ang section na ito ng kanyang pangangaral with the general principle na po, doon sa mga patungkol sa mga nangihingi. Po. At sa mga example na ibinigay niya, hindi naman ibig sabihin para mga doormats at mga victims lagi ang mga Kristiyano. Wag naman po tayo. May sinabi na ng Panginoon na kinakailangan we must be wise like a serpent, gentle as a dove, wise as a serpent. Ano po? Kailangan din po yun. At tamang-tama po na maunawaan din natin ang mga bagay na yun. Remember, na si Jesus ay hindi nagbibigay ng bagong batas. Hindi po. But He gave a deeper application ng batas na hindi na nakasulat do sa tablets or stones, kundi nakasulat na sa flesh, sa puso natin. And mind you, pagka ang batas ay nakasulat sa puso, iba po ang dating, iba po ang response, iba po ang application natin. Kaya pinagtatalunan pa yung tithes lang ba? I believe in tithes. We give tithes and offering. Ano po? But you know, sabi ko nga sa church, bakit hindi ko masyadong binibigyan ng stress yung tithing? Well, katulad din lang yan ng ibang katotohanan eh. Ba't ko ituturo ng special yung tithing? Ano po? Ba't ko ituturo ng special? Samantalang kapareho din yan ng ibang katotohanan, ng kabanalan, ng pagsunod. Ano po? Kaparehas din yan ng baptism. So kung gaano ko lang kadalas o kalimit, itinuturo yung ibang bagay, ganyan lang din po. Dahil alam ko po na yung tithing, hinihingi sa atin ng Panginoon, pero sa isang nagmamahal, he or she goes beyond the law. Amen? Ipipilit mo yung tithes, di siguro, tithes lang ibibigay na po. Pero we have proven it so many times in many years of my pastoring, by the grace of God and His mercy, nakita ko po yung mga totoo nagmamahal sa Panginoon beyond tithing. Ano po ang binibigay? Beyond one check, beyond yung isang pisngi, beyond the shirt, pati clothes, beyond, ano po, sabi po, beyond sa ngipin lang, beyond sa pisngi lang, beyond sa mata lang, ano po. And that is the essence of the law. Christ came to fulfill the law and to remind us that we must go beyond the letters, the law. Sapagkat naglilingkod tayo sa Panginoon ngayon, hindi na pinalaya na tayo, pinulfill na ni Jesus yung siya ang fulfillment ng law. At sa isang tao na na-fulfill na yung batas, ang kasunod nun, pag-ibig. Pag-ibig. Sa Pilipos 2, 1 hanggang 8, in Philippians chapter 2, verses 1 to 8, we see the perfect example of Jesus. He humbled Himself completely, even allowing Himself na ipako siya sa krus, all out of love para sa atin. Dahil sa pagmamahal sa atin, upang tayo ay mapatawad at mabago, matransform into His likeness. Ano po? Kaya sabi niya doon sa verse 3, do nothing from selfish ambition. Sabi niya doon sa Philippians 2:3, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Mga kapatid,
Purihin po ang Panginoon. It is our desire, everyone's desire, alam ko po na yun ang desire natin, na tayo ay makapaglingkod ng higit sa Panginoon. Jesus came in a world ng standard fare lang. Kaya puro average lang. Di ba yung grade na fare, bumaba ng kaunti, ano na yun, pasang-awa na yun eh. No? We want to face our Savior doon po sa judgment seat of Christ with flying colors. Amen? With flying colors. Sabi ko nga po sa church, kung tutuusin, pwede na akong gumraduate eh. Pero ayoko pang, gusto ko langit, pero ayoko pang pumunta doon. No? Pwede na po. Sa biyaya at habag ng Panginoon, maraming churches na tayong natulungan na ma-pioneer. Bukod doon sa personal na pioneer na churches, more or less, mga 10, mga ganyan. Pag nagbibilang po, with all humility, modesty aside, dahil biyaya lang to ng Panginoon eh. Sabi ko, pwede na eh. Kumbaga, kota na ako eh. Pero alam niyo po, dahil pag naging attitude natin to, that God continues to do in us and with us, work in us and with us. Excited pa po ako lagi sa ipapagawa ng Panginoon. And true to it, laging may binubuksan pa mga bagong bagay ang Panginoon. Amen? And if we are willing, imagination, sabi ng isang patalastas, imagination ang limit. Ibig sabihin, kung ano lang kaya natin isipin, hanggang doon lang tayo. But if God, and He really is, our God is the God of impossible, our God is the God of surprises. Meron pa. Sister Beverly, ilang taon na po kayo? If I may ask? 38. Tamo nga no, parang 37 lang. 38 na pala. No? Marami pa ang gagawin ng Panginoon. And that should excite us. Kahit tayo dito, kahit yan, mga patikan na, hindi yung iba, sorry po, yung iba hindi ko masyadong kilala po. Pero this one thing I can tell you, hindi mauubusan ng Panginoon na mga surprises sa atin. And those will happen doon sa puso na willing na gumawa ng higit pa sa kung ano lang ang inihingi sa atin. Amen? Higit pa sa kung ano man ang normal. Higit pa sa kung ano man yung fair. Higit pa sa kung ano man yung average. And be excited sa mga gagawin pa sa atin. Amen? Salamat po. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. We thank you that we are serving a God na totoong makapangyarihan at totoong kumikilos sa buhay namin. Father, our prayer is you continue to work in us and with us so that we may be able to see, imagine, to look into the future, what is in store for us. Meron pang mangyayaring magagandang bagay sa buhay namin. Kaya ihanda mo po kami na hindi kami masyadong concerned sa image namin. It's okay. Na hindi kami masyadong possessive sa mga bagay na material, na ikaw din naman ang may bigay dahil ikaw din ang mag-level up ng mga bagay nito. At gayon din po, we are always be willing to walk the extra mile. Ganito na kami tumulong sa tao, higit pa doon magagawa. Ganito na kami maglingkod sa iyo, higit pa doon sa mga darating. Salamat po. I-bless niyo po ang bawat kapatid na narito sa prayer ministry na to. And Lord, salamat po for their lives. For they always pray for your servants, for your church, for your people, for the nation and nations. Salamat po, Panginoon.
bless each and every one of us. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless po.